Sabi po sa Psalms 100 verse 2, worship the Lord with gladness, come before Him with joyful hearts. Hallelujah. Jesus, we worship you, Lord, in this place. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Hallelujah. Yes, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ng ating Diyos na buhay. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. We want to see you. Hallelujah! We worship you, Lord. Hallelujah! Patuloy natin papurihan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Who compares to your beauty? Who else in all of the splendor? Who else holds all the mystery?
life with a love song. I never end a love song. 1, 2, 1, 2, 3, go. I love you. Everything about you. I love you. Everything about you. I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful. Hey! Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Who compares to your beauty? Who else in all of the splendor? Who else holds all the mysteries? Jesus, the King of heaven. Let my life be the love song. I never end the love song. 1, 2, 1, 2, 3, go. I love you. Everything about you. I love you. Everything about you. And I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful. I love you. Everything about you. I love you. Everything about you. And I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful. Hallelujah! Pwede po natin gayahin ang ating mga dancer. Hallelujah! Desires overtakes me for you. 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 I love you. Everything about you. I love you. Everything about you. And I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful. I love you. Everything about you. I love you. Everything about you. And I'm overtaken by your love. It's wonderful, it's wonderful. Hallelujah. We praise you, we honor you, Jesus. Sa araw na ito, Panginoon, tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng papuri at pagsamba, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging Diyos sa buhay ng bawat isa sa amin dito, Panginoon. And Lord, let the Holy Spirit, O God, fill this room, O God. Nawa ang banal mong Espiritu, Panginoon Diyos, ay siyang kumilos, Lord God. Yes, Jesus. Pwede po bang itaas natin ang ating kamay? Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Come on, huwag tayong mahiya. Bigay natin yung papuri, pagsamba sa Panginoon ngayong araw. Sa kabutihan, ako
karapat-dapat, Panginoon, na papuri at pagsamba, Lord God. Patuloy tayong mawit sa Panginoon. Loobin mo, Lord, ang buhay namin maging banal mong tahanan, Panginoon Diyos. Make us holy, O God. Jesus. Bigay natin papurit pagsamba sa Panginoon. Ang puso namin, Panginoon Diyos, ay dinudulog sa iyo, Lord God. Nakikita mo, Panginoon Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin dito, Panginoon. Nakikita niyo, Lord God, yung intentions, Panginoon. Lahat ng tao na narito, Panginoon Diyos. At yun ay sumamba at magpuri sa inyo, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo.
Panginoon Diyos, ang puso ng bawat isa sa atin. Huwag kayong mahiya. Umawit kayo sa Panginoon. Daluyan ang walang Ano man ang nararamdaman na ito namang problema, ang dala ninyo ngayon. It's time for you to surrender to God. hari Ikaw, Diyos, ngayon at kailan. Muli pa umawit tayo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tutukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, yung pinakamalakas at mataas na palakpak ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, lahat po tayo, ipikit natin ang ating mga mata. At minsan pa, bigyan natin ng panahon ng ating Panginoon Diyos. I'll be giving you a few seconds to really pray to God sincerely. The reason why we are all here is to worship the Lord and thank Him. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Can we all raise our hands to God? Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, magandang umaga po sa inyo. Lord, thank you for allowing us, O God, to gather, O God, in this place. Lord, marami pong salamat, O God, na lahat kami, Panginoon Diyos, malalakas. Wala kaming anumang karamdaman, Panginoon. Dinala mo kami sa dako na ito, Panginoon Diyos, upang sama-sama kami na magpuri, magpasalamat sa iisang Diyos na lumikha sa bawat isa sa amin, sa iisang Diyos, sa aming Panginoong Jesus na nagmahal ng totoo, ng buong buo sa aming lahat. Lord, right now, you search our intentions, O God. You search, O God, our motives, O God, why we are all here, O God, this morning. Lord, maraming pong salamat. Ituon mo, Panginoon Diyos, ang aming puso, ang aming isip, Panginoon Diyos, sa nag-iisang Diyos na may-ari ng buhay ng bawat isa sa amin. Lord, right now, I pray and declare, O God, that you open, O God, our spiritual eyes and ears, O God. You open, O God, our hearts, O God, so we may truly absorb, O God, your message for each and every one. Lord, we thank you, we honor you, we love you. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, yung malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating dakilang Diyos. Praise God. Okay, yan. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Tunay po na napakabuti po ng ating Panginoon Diyos. Pakisabi naman po sa katabi ninyo, good morning. Ayan, nawa good na good talaga ang morning po ng bawat isa po sa atin. So right now po, ang team po natin for, by the way, binabati natin yung ating mga kapatid na nasa online, ang mga taga-Tanay, Infanta Quezon, at syempre sa iba, ng mga kapatiran natin na hindi nagkaroon ng pagkakataon na makarating dito sa ating bahay-sambahan. So lahat po kayo, magandang umaga at ganun din, nandito, lahat po ng mga pinagpala ng Diyos, say Amen! May kasamang palakpakan! Yehey! Okay, praise the Lord. So this, sino po ang natutuwa na April na? Sino hindi natutuwa? Ano ba yan? Natatawa kayo? Init, no? Okay, so ang team natin for the month of April ay Designed to Shine. Sabihin nyo nga po sa katabi mo, you are designed to shine. Ayan, wow. Pero huwag nyo tignan yung mukha, baka pawis ng pawis at nagsashine talaga. Okay, so you are designed to shine. So this is a series sermon, okay, for the month of April. Okay, at okay po, and
Ayaw. Ayan. At syempre, ano po, ang week 1 po natin, week 2 pala. Okay, so ang title po natin is Press On in Sanctification. Okay, so maya-maya po babasahin natin yung Philippians chapter 2 verses 12 to 18. Sabihin po sa katabi mo, bawal matulog. Ayan bawal. Okay, so kailangan talagang nakatingin talaga ha. Okay, may tanong po ako sa inyo. Nasabihan na po ba kayo, nung nakakilala kayo sa Panginoong Jesus, tinanggap nyo si Jesus as your personal Lord and Savior, nasabihan na po ba kayo na, ang KJ mo naman? O, diba? Hindi ka na sumasama sa amin. Dati, nagiinom tayo eh. Tapos hindi ka na, ang KJ mo, party-party lang naman yon. Masyado ka namang banal. Sino po dito ang nasabihan na ng, masyado ka namang banal? Maliban sa holy kayo, ha? Okay. Masyado naman kayong banal. So minsan po ba nasabihan na kayo ng mga salitang ito? Yes or no? Yes. Okay. So, kung marami sa atin na nakaranas nito, then well and good. Kasi parang nakita nila sa'yo na, parang nag-iiba ka na. Pero, kung meron namang hindi pa nakakaranas, meron ba ditong hindi pa nasabihan nun? Uy, parang banal ka na, wala ba? O kung meron naman yan, mag-ingat ka. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka. Bakit? Kasi unti-unti ka nang nakikisabay sa gawain ng mundong ito. Okay? So, ibig sabihin, you have to be careful. Bakit kaya hindi nila nakikita sa akin si Jesus? So, ibig sabihin, kung hindi nila nakikita sa iyo si Jesus, sino ang nakikita niya? Okay, so our topic for this morning po is all about press on in sanctification. Sabihin nga po natin, press on. Ayan, press on. So, ibig sabihin, magpapatuloy tayo sa pagpapakabanal. Hirap nun pagpapakabanal. Okay, so God calls us to shine as lights in the darkness. So ang gusto ng Panginoon Diyos sa atin ay makita ang pagkakaiba natin. Ano po? Sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon Diyos. Right now, huwag natin pong ikahiya kung napapansin po ng pamilya natin. Huwag po nating ikahiya kung napapansin po ng mga kaibigan natin o mga katrabaho po natin yung pagkakaiba natin. Tama? So kasi pag sinabing, alam mo, sobrang bait na nito, wag na tayong sumama dyan. Diba? Kasi sobra na siya eh. Okay, wag kang mahihiya kung sinasabi sa'yo na parang iba ka na. So tayong mga Kristiyano, dapat, the longer we live, the longer we know the Lord Jesus Christ, the longer dapat that we look like Jesus. Amen? Hindi yung patagal ka ng patagal, pambihira, 15 years ka na parang walang nabago Bumaga, kilala mo na si Jesus, pero parang walang Christ-likeness. Parang dati, parang nung unbeliever ka pa, kapag tinawag ka, pabili po, ano yan? Nagagalit ka kagad. Pili, magagalit. Nung nakakilala ka na kay Lord, ganun pa din Pabili po, ano yun? Wala na, ano yon? Di ba nagbabago? Sabi mo sa katabi mo, nagbabago. Ibig sabihin, may changes. Okay? So now, tingnan nga po natin Ito po yung sinasabi po ni Paul sa atin that you really have to be conformed, not to the pattern of this world, but you have to be conformed sa Christ image. So sa Romans 8:20 na yan. So dapat, dito sa title natin ng Press On and Sanctification, paganda ng paganda ang ugali. Paganda ng paganda dapat. Okay? So, ibig sabihin, meron po ba dito na gustong-gusto mong bumait pero hindi mo magawa? Yung bang hindi na talaga ako magiinom ng alak. Gusto ko na talagang maalis to, pero hindi ko magawa. Ayoko na ng maingay. Ayoko na ng palasagot ako sa nanay ko. Ayoko na ng lagi akong kontratista sa pamilya namin. Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Okay? So now, sabihin natin ulit, press on. Ayan, naggagawin natin. We have to press on. Okay, so basahin po muna natin. Sabi po, ang press on means to continue moving forward. Okay? To continue moving forward, it is a forceful or steady way. To continue doing something in a determined way. Ibig sabihin,
Kapag sinabing press on, ginusto mo. Ibig sabihin, gugustuhin mo talaga. Okay? You should be determined, okay, na gawin po ito. So basahin nga po natin. Sanctification. Ano yung sanctification? Kapag pala sanctified ako, I need to be set apart for special use. So kapag ako pala ay tinanggap ko na si Jesus sa akin, kailangan malaman nila na iba na ako. Okay? Set apart. That is to make holy or sacred. Hindi ibig sabihin na hindi ka na nagkakasala. That's why you have to press on in sanctification. Okay? So sabi, sanctification refers to the state or process of being set apart. Okay? Made holy. Sino dito po ang marunong maglaba ng tama? Okay. Sino po dito ang magaling maglaba? Say amen. Okay, laging si mama, laging magaling maglaba. Okay, so now, ibig sabihin, tignan nga po muna natin. Ay, anak ko, dumi-dumi. Okay, so dito sa damit na to, nakita natin, so para pumuti siya, okay, para maging malinis siya, ang daming gagawin. Okay, meron pa, ano ba to? Sonrox ba? Nag-promote pa eh. Okay, so ayun, pagtanggal. Oh. Tapos may pagbabad pang nagaganap. Okay, so ibig sabihin, para ikaw ay luminis, ang daming gagawin. Okay, so hindi pala sapat na yung meron lang akong damit. Okay, tapos kusot-kusot. Okay, tapos banlaw-banlaw. Hindi. Kailangan ko pala gumamit ng sabon, kailangan ko pa magbabad. At hindi lang yon. Pag kailangan ko na gusto ko pa siyang pumuti, hindi lang basta kusot-kusot. Okay, hindi lang tatlo. Tingnan natin yung difference, ano? Okay, tingnan po. Ibig sabihin, maraming kusot. Sabihin nyo nga po, maraming kusot. Okay, so maraming gagawin. Okay, maliban sa pagkusot, may pagbabad pa. At hindi lang yon. Kapag ikaw ay may automatic na washing machine at hindi nabibilad yun sa sikat ng araw, iba yun. Tama? Kasi ibig sabihin, hindi ganun kaputi. O kaya naman, hindi ganun kabango. Pero yung mga ito, nakita nyo naman, may pagbilad pa yan. Ibig sabihin, talagang gustong-gusto talaga natin na kasi mayroong may kinalaman din ang sunlight. Tama? Kung bakit patuloy pa na mas magiging maputi, ang damit. Okay. So ngayon, tingnan nga po natin, sabi po ng Philippians chapter 2, 12 to 18, "Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God, without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be glad and rejoice with me." Tagalogin po natin. Ito po ay para sa mga ulirang anak ng Diyos. Amen. Kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noong ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin ngayong ako'y malayo sa inyo. Si Paul yun. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Sino daw po ang kumikilos sa atin? Ang Diyos. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang reklamo at pagtatalo, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama.
Sa gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila, tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Habang ipinahahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, sa gayon, sa araw ni Kristo ay maipagmamalaki kong hindi nawala ng kabuluhan ang mga hirap at pagod ko sa inyo. Kung ang buhay ko may ibuhos bilang handog para sa inyong paglilingkod at pananampalataya sa Diyos, ako'y natutuwa at ang puso ko'y nakikigalak sa inyo, kaya magalak din kayo at bahaginan ninyo ako ng inyong kagalakan. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Alam niyo po, yung sulat na ito, para po ito sa mga taga-Filipos. Ano po? At ito po ay sinulat po ito ni Pablo habang siya po ay nakakulong sa kulungan, sa bilangguan. So, maaaring tatawagin po natin yung book po ng Philippians or ng Filipos bilang isa po itong kadluan ng lakas. Okay? Yung parang lakas at sa panahon po ng pagdurusa. Ibig sabihin, dito po sa Philippians, pag binasa natin ito, makakakuha tayo dito ng hope. Okay, so ito po yung binibigay sa atin po ni Paul. At yung aklat po na ito ay tungkol po ito sa kung sino po si Kristo sa buhay mo. Okay, so yung Philippians, pag binasa mo siya, sasabihin niya sa iyo kung sino si Jesus sa buhay mo, si Kristo, kung sino siya sa isip mo. Yan ang sulat ni Paul. Si Kristo bilang bilang ating layunin at kung ano din si Kristo bilang lakas natin at bilang kagalakan or yung joy na meron tayo sa gitna ng mga pains or struggles or sa gitna ng mga pagdurusa na meron po tayo. Okay po? So isinulat po ito ni Pablo habang siya po ay nakabilanggo sa Roma. So ito po yun. Okay, so now tingnan po natin. I'm going to show you para babalikan lamang po natin. So dito po, yung una po natin, okay, let's press on in sanctification. Letter A, ang sabi po dito, you have to work out on your salvation. Ibig sabihin, kanina sabi, work out. Ibig sabihin, we need to achieve. Okay, sabi po na Philippians 2:12. Now, tignan nga po natin, ito po kasi yung mga tinatawag na 3 phases po ng salvation natin. And if we are to talk about this, pag sinabi natin justification, katulad tayo, since we have accepted Jesus as our personal Lord and Savior, we are all justified. Pag sinabi po natin na justification, nung tinanggap natin si Jesus, mayroong declaration of holiness sa atin. Tama? Di ba pag pinag-pray tayo? Okay. So, ibig sabihin, nung tinanggap po natin si Jesus, when we are saved, we believe that the Lord Jesus Christ, we are declared righteous. Okay? Justified. Dineclare niya tayo. Dahil tinanggap natin si Jesus by faith. Okay? We are declared righteous. Ngayon, dahil alam mo, naniniwala ka, parang sinasabi mo sa sarili mo, I want to escape hell. Alam mo no? I want to escape hell. Gusto kong makaalis, ayoko sa impyerno. I really don't want to go to hell. Sa isip mo, okay, dahil tinanggap mo si Jesus, sasabihin mo, I believe that Jesus came for me, came to die, for me, Para saan? Kasi nga, si Jesus, He shed His blood for me. Tama? So ano pa? He rose from the dead. Yun yung justification justified. Okay, He rose from the dead. He ascends in heaven. At eto pa, He is coming again. Babalik ang Diyos. So alam mo yan sa isip mo. Pero kapag sanctification, may proseso pala. So, kahit tinanggap ko na si Jesus as my personal Lord and Savior, may gagawin ako. Okay? May gagawin ako. May process yung holiness. Hindi ibig sabihin, tinanggap ko si Jesus ngayon mabait na ako. Hindi. I need to press on in sanctification. There is this process of holiness. Kapag sinabi po natin sanctification, you need to grow.
Okay? You need to grow your faith. You need to grow yung mga good attitudes na meron ka. You need to grow the fruit of the Holy Spirit that once imparted sa atin the moment we have accepted Jesus as our personal Lord and Savior. So tingnan natin. So pag sinabi nating sanctification, you are growing into His righteousness. Okay? So, sige, balikan natin yan. Okay, glorification and siyempre, that's the completion of holiness. Now, so tingnan po natin. So yung sanctification, hindi po siya possible until ikaw at ako, we both, okay, we go and receives the Word of God. Ganito yon. Kaya sabi kanina, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Bakit? Kasi tinanggap mo si Jesus pero you are not reading the Word of God. You are not studying the Word of God. You do not obey the Word of God. You do not apply what you have read. So yung justification, alam natin that you have put right with God through faith in Jesus. You have accepted. You are justified. Pero sa sanctification, may process of being made holy. You need to be more like Jesus. Ibig sabihin, non-stop ito. Habang nabubuhay ka, kailangan natin na Kailangan natin na makikooperate sa Holy Spirit. Continuous ito yung sa buhay natin. So, ibig sabihin, hindi pa tayo perfect, pero sabi nung nasa image, but I press on towards the goal. Kahit mahirap sumunod, kahit na alam ko na maiksi ang patience ko, pero naniniwala ako in Jesus' name, since the fruit of the Holy Spirit, meron na ako, I will press on. Okay? Ibig sabihin, mangyayari to. Hindi man ako ganon na marunong magmahal, wala man lang kong joy, unti man lang yan, pero I gonna press on. Okay? So, ibig sabihin, tayong mga believers, hindi po pwede na nakakilala lang tayo sa Panginoong Jesus at walang press on. Hindi po pwede na hindi tayo masanctify. Kailangan tulungan natin. Ano po ang ating mga sarili? Now, ibig sabihin, ang sanctification nangyayari once you read the Word of God, you study the Word of God, kaya pala nagbabago ka na, okay? So, and that would be the only time that you can move forward. Kung bakit pala 10 years ka ng Kristiyano, 15 years ka na, pero bakit kaya hindi ako makapag-share ng Word of God? Kasi nga, you are not really doing the responsibility the Lord has given you to open the Bible. Pero mo 15 years ka na, John 3:16 pa rin ang alam mo. Why? Kasi hindi ka nag-press. Okay? Hindi ka talaga nagtatrabaho. Ayaw mo talagang i-work out yung salvation na meron ka. Okay? So now, tingnan natin po ito. So, napaka-importante po na pag sinabing sanctification, it demands our participation. Sanctification, it demands our participation. It demands our cooperation. Okay? So now, let's press on. Tingnan po natin. And of course, talaga palang ganito, no? Pag nakakilala kay Jesus, ganyan talaga, may pagtakbo, hindi pwedeng, hindi pwedeng naka-stay ka lang Tatakbo ka talaga Okay? So, ayan. And to be made perfect, ayan. So that's after death. So, justification, we have been saved. Sanctification, we are being saved. And glorification, we will all be saved. Okay, now, tingnan natin. Sabi po dito sa Philippians chapter 2:10-11, tingnan niyo po kaya po talagang kailangan You have to work out, sabi kanina doon sa una natin, work out your salvation with fear and trembling. Yan ba yung nakalagay dito? Okay. So, ito pong verse na to, ayan. So, makikita po natin na kailangan pong magpatuloy natin sa pagpapakabanal. Bakit kaya? Sabi po ng Philippians 2:10-11, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on the earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Talagang kailangan talaga natin. Ano po? Talaga pong lahat tayo. Wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon Diyos. Luluhod talaga lahat tayo sa Panginoon Diyos. Ano po? We should really bow, okay? Nandoon yung pag-revere natin sa Panginoon Diyos. So, kapag po, ang Panginoon Diyos,
God justified when He saved us. Okay? So when He saved us, ano ba yung justification? Ito yung mga past sins natin. Yung past sins, yung pinatawad na yung mga past sins natin, those past sins are forgiven. Nung tinanggap ko si Jesus, okay, justified, okay, ang mga dati kong kasalanan, nung nanghingi ako sa Kanya, pinatawad ako ng Panginoon Diyos. Dahil tinanggap mo si Jesus as your personal and Savior. Pero yung sanctification, ulitin ko, it requires your cooperation. That's what it means by work out on your salvation. Ibig sabihin, ang Panginoon Diyos, ginawa niya yung kanyang will para sa ating mga naniniwala at nananampalataya sa Kanya. God has done His work in you as a believer. Okay, so now tignan nga po natin ito. Okay, yung original Greek, okay? Okay po. Teka, balikan natin. Mukhang naputol. Okay po. So, tingnan po natin. Yung kanina po na sinasabi sa atin that we really have to work out doon po sa ating salvation, it goes back dito po sa Philippians chapter 2 verses 10 to 11. So, nakalagay po dyan, that at the name of Jesus, every knee should bow. So, ibig sabihin po, every believer, you should periodically perform self-examination. Ibig sabihin, araw-araw, we need to check. Okay? Ibig sabihin, dahil kailangan ng cooperation, kailangan malaman natin, we should perform self-evaluation. Anong i-evaluate natin? Ako ba ay gumaganda ang relasyon ko sa Diyos o papangit ng papangit? Ako ba, instead na hindi ako dapat nagmumura, bakit ako nagmumura? May nababago ba sa akin? Ngayon ba, mas marami ba akong kaibigan dahil sa magandang ugali ko? O para paunti ng paunti dahil sa ugali din na ipinapakita ko? O marami ba akong nadadala na kaluluwa sa Panginoon Diyos? Sabi po ng original Greek word, ayan po, ng set apart, katergazomai. Okay, this is actually a command with a continuing emphasis. So it means to keep on working out to completion, to ultimate fulfillment, or to continually work to bring something to fruition. So you really have to press on. Meron po na sa process po ng sanctification, sa proseso po na to, meron pong isang famous Chinese proverb na sabi na, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Okay. So after that, ano po yun? So ano mangyayari yun? So ibig sabihin, yung idea, salvation is the first step. Okay? So tapos, after that, a believer, you need now to practice obedient and daily living and following Jesus. So, ibig sabihin, may gagawin talaga tayo. So, yung mga sinful habits, yung lifestyle natin, okay, we really need to surrender everything to God. Kasi, kung mahal mo ang Panginoon Diyos, dapat may nababago sa'yo. Okay? Dapat meron. Okay? So, halimbawa, parang given pa yon. Kakakilala mo lang ngayon sa Panginoon Diyos, mga after 2 or 3 days, hirap na hirap ka na magbago sa sarili mo. Pero since nandoon ang Holy Spirit, you are what? You are pressing, gusto mo, diba? Na mas lalong makilala ang Panginoon Diyos mangyayari. Pero magtataka ka, bakit ang tagal ko ng Kristiyano, pero bakit hindi? Why? Bakit hindi ko siya magawa? Kasi wala ka ding willingness na baguhin ka din ng Panginoon Diyos. Okay? So now, buti po ng Panginoon Diyos sapagkat ang sanctification po, progressive. Okay? Pag sinabi po natin progressive, it needs to be, you need to keep going. Hindi po pwedeng, okay na, nakakilala na ako sa Panginoon Diyos, okay na to. Basta tinanggap ko siya. No! You need to what? Press on in sanctification. Kailangan tuloy-tuloy.
Okay? Kung ito maikli ang patience mo, hahaba na ngayon ang patience mo. Not because of your own strength, but because of the Lord Jesus Christ and with the help, of the Holy Spirit living in you. Ayan. Now, tingnan po natin ito. Sabi po dito, naalala ko, since tinanggap natin si Jesus, yung justification po, di ba sabi ko kanina, yung justification, when we are saved, we are free, okay, from the penalty of sin. Okay? Yung penalty ng sin. Ito yung past sins. Yung past sins natin forgiven because of Jesus Christ who died on the cross, okay, at niligtas tayo. Okay? Pero sa sanctification, it is our duty to be free from the power of sin. May kapangyarihan, yung bumabalik-balik siya sa isip mo, yung ginawa mo ng dati, ibabalik siya sa'yo. Diba? Ganito ka. Diba? So ngayon, paano ka makapress on? Paano mo gagawin yung holiness na sinasabi everyday kung patuloy siyang pilit na pinapaulit sa'yo yung ginawa mong kasalanan? Halimbawa, patuloy ka nagiinom, o kaya mahilig ka pa rin manood, magbasa pornography, mahilig ka pa rin sa mga bold movies, o kaya mahilig ka pa rin manigarilyo. Paano yun? Right? Tapos sinasabi sa'yo dito, kaya lang naman, kaya yung lahat ng mga kamag-anak mo, ayaw sa'yo kasi ganito, ganyan. Lagi yan. Paano pa ikaw maglilingkod paano mo sila madadala yung ugali mo? Nagbabago ka nga, di ba? Dahil nagbabago ka, pilit pa rin niyang inilalagay yan sa isip mo. Okay. Pero ang sabi dito, ang sanctification, it is our duty, okay, to be free from the power of sin. And this is where the battle begins. Sa isip, sa puso, at kung paano natin siya gagawin. Kaya sabi po ng Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed. So sabi dito, do not conform to the pattern of this world. Anong sabi? Do not conform. Tama? Okay. Ibig sabihin, don't go backwards. Okay. Kasi sabi kanina, sa press on, move forward. So dahil nakakilala ko kay Lord, walang backward. Okay? So I need to press on the sanctification. Kahit mahirap magbago ng ugali, isusuko ko to sa Panginoon Diyos, babaguhin niya to. Kung dati pala sigaw ako, onting kailangan ipigil ko at talaga, kaya ko to. Diba? Kasi what? Nagtitiwala tayo sa Panginoon Diyos. Now, do not conform. Ito ang sabi sa atin. So, if you will not read the Word of God, ulitin ko, if you will not read the Word of God, if you will not study the Word of God, okay, you cannot go on. You cannot move forward. Kasi sabi, do not conform to the pattern. Hindi ka talaga. Alam mo, magko-conform ka pag hindi ka nagbasa ng salita ng Diyos. Magko-conform ka pag hindi ka nag-study. Magko-conform ka pag hindi mo inobey. Okay? You will easily be taken back by the world. Okay? Kasi nga, hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. I need to be transformed daily. At mangyayari lang po ito kung tayo rin po ay nagde-devotion araw-araw. Sige nga po, malakas na amen po dyan. Amen. As sanctification po, this is progressive. Okay? So lahat po ng mga believers, hindi lang natin tinanggap si Jesus, okay? May gagawin tayo. We need to activate the Holy Spirit. Okay po, the fruit of the Holy Spirit. Now, a believer works out his salvation through obedience. Wow! And also through perseverance. Sabihan nga po natin, obedience and perseverance. Now, we are to persevere to the very end. Gusto nating makarating sa langit? Amen. Then we need to persevere. Press on. Okay? Kahit mahirap, ang hirap, gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Gusto ko naman din yun gawin pero nahihirapan ako. We are to persevere. Okay? Pigilan mo ang bibig mo sa pagsasalita ng hindi maganda. Okay? Yung tamad ka. Tamad kang gumising, ayaw mong mag-devotion, ayaw mo umattend ng Bible study, o kaya ayaw mong mag-share ng Word of God. Nako, kailangan natin yan. Okay? We are to persevere to the very end. Another, the Christian life is filled with already
but not yet. Okay? Tayo bilang mga Kristiyano, yung buhay po natin na to, alam natin na meron po tayong eternal life dahil we accepted Jesus. Pero hindi pa natin natatanggap, ng buong buo. Kasi sa dulo, may final product eh. Okay? Kasi nga, we need to press on. Kaya hindi sa atin po pwede yung once saved, you are automatically saved. Kasi araw-araw nagkakasala tayo. Okay? At araw-araw dapat humingi tayo ng tawad sa Panginoon Diyos. We already are forgiven, but we are not yet perfect. Okay? Lahat ng nasa langit, perfect eh. So, kailangan natin magtrabaho. We already are friend with Jesus, but do not yet see Him face to face. Okay? So, tayo po mga believer, we really have to work out on our salvation through obedience. Kasi, kahit kaibigan na tayo ni Jesus, pero hindi pa natin siya nakikita face to face. Kahit na binago na tayo ni Jesus, we already are a new creature, but are not yet completely rid of the old. Tama? Magkakasala pa rin tayo. Kahit binago na tayo ni Jesus, pero still, dahil nasa process tayo of holiness, meron pa rin bumabalik, ng mga ugali na hindi tapa. We already have eternal life, but still, we are not yet with God in heaven. That's why we really have to work out in our salvation. Okay po. So now, paano po ito? Marami pong mga tao ang nagsasabi, ibig sabihin, dahil ang dami pala natin pang gagawin dito sa mundo na to, we cannot quit now. Hindi tayo pong pwedeng umatras. Hindi tayo pwedeng sumuko. So, ibig sabihin, nung tinanggap natin si Jesus, sinabi natin, Lord, I'm gonna be one of your soldiers. Panginoon Diyos, kaya ko to. Gusto ko makarating dyan sa langit. Pero paano ko makakarating doon sa langit? Kasama na po doon, from justification, meron po doong sanctification, papabanalin. Tuloy, pagpapakabanal. So, ibig sabihin po, hindi tayo pwedeng mag-quit. You cannot give up. Okay? Bilang isang mananampalataya, bilang isang believer, kapag may problema, hindi susuko. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Kapag meron kang malaking pinagdaraanan ngayon, sitwasyon mo, nahihirapan ka, you cannot quit now. You cannot give up. Why? Because you know exactly that you have Jesus in your life. Amen? So now, ibig sabihin po, you cannot stop following Jesus. Kasi kapag nag-backward tayo, pag hindi tayo tumingin kay Jesus, saan tayo mapupunta? Malilihis tayo ng landas natin. That's why you have to press on in sanctification. Ang titignan lang natin si Jesus. Amen? You must persevere. You must press on. So marami pong mga tao ang nagpupunta sa simbahan. They are even raising their hands to God and they are making decisions for Christ. Pero ang problema, they do not finish the race. Gusto nilang sumunod sa Panginoon Diyos, pero tumitigil sila sa pagtakbo at hindi na nila yon nagagawa pa. Gusto nilang maglingkod, gusto nilang makasama yung buong pamilya nila, pero dahil hindi sila nagbabasa ng Biblia, hindi nila nakikilala ang Panginoon Diyos, nawawala sila sa pagkakakilala sa Panginoong Yesus. So una, akala nila maganda, pero sa dulo, kapahamakan pala ang dulot nito. Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. That's why we really have to consider ang lahat ng pangaral ng Panginoon Diyos sa atin. So marami po ang mga tumanggap kay Jesus, yung mga salvation's prayer. Pero ang hindi natin sinusunod ang atin pong Panginoon Diyos. Diba sabi natin sa pagtanggap, simula ngayon, ikaw na po ang maghari ng aking buhay. Simula ngayon, ikaw na po ang magpapatakbo. Ganyan, Jesus name, amen. Makalipas ang 1 buwan, siya na nagpapatakbo ng buhay niya ulit. No? Kapag siya ay may kailangan, hindi siya nananalangin. Di ba, pupunta ka, sinabi na nga ang Lord na Ibig sabihin, pupunta ka sa prayer room mo. Magsasabi ka, Lord, dito po yung mga problema ko po, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam. Oh, you are now surrendering everything to God. Why? Kasi process na yun ng sanctification. Okay, yun na yung pinipress mo na hindi na manggagaling sa sarili mo kung hindi talaga sa Panginoon Diyos. Ang banal na spirito ang magtatrabaho.
And He needs cooperation and your participation. You need to be willing to be changed. Amen, for the better. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon Diyos? Tandaan po natin ito, wala pong hihinto. We really need to run the race. We need to finish the race. The way I'm gonna finish it will determine my eternity. Kung paano ko siya tinapos. Naalala ko si Pastor Greg, pati yung nanay ko, yung mga talagang naglingkod sila talaga sa Panginoon Diyos. Yung mga naghahayag, meron ako si Pastor Stanley. Okay? Alam mo yung 100 years old na, di ba? Hindi tumitigil sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. So, tandaan po natin, lahat po ng mga decisions na meron po tayo, talagang we really have to give that to God. Sanctification, ano pa? Paano ba ito pinipress on? Halimbawa, meron ako isang malaking electric fan dito sa likod ko. Okay? So, I have this big fan, and then this big fan, okay, pag malaki talaga yan, he will pull me, okay, or he gonna pull you away from Jesus. Tama? Parang yung electric fan, para siyang mundo. Okay? So, i-ano nyo po siya. So, ito, yung electric fan na to, di ba pag malaki, di ba? Ganon, tinatangay ka, no? So, ngayon, dito ako balik siyang ganon. So, ngayon, Lord, kasi Lord, susunod na ako sa'yo. Ayan, sabi ni Jesus, come, halika, ito ako, pag may kailangan ka, lapit ka sa akin. Kapag manalangin ka, meron tayong mamaya, attend ka doon kasi may party doon. Tsaka, yung hangin, Pabalik, para siya isang malaking electric fan na gusto mo naman talagang lumapit kay Jesus, pero pilit ka talaga. So yung hindi mo ma-press. Okay. So ang gagawin mo, lalapit ka because you really wanted na makasunod talaga sa Panginoon Diyos. So, yung para siyang big fan, sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, ang ating Panginoon Diyos, binigyan ka niya na ng ability. Okay? Di ba tinanggap mo si Jesus? Ibig sabihin, you now have the ability. You now have the power. To what? To not allow the fan to capture us. Okay? Meron ka ng ability, meron ka ng power, meron ka ng fruit ng Holy Spirit, okay, on process, ina-activate mo na para hindi ka tangayan ng mundo. Hindi ka tangayan ng fan. Okay? So the world is trying to pull us back. Ano yung world na yon? Yung work mo, yung education mo, yung internet. Grabe, mula alas 8 ng umaga, alas 12 na pala, magsasaing na ako. Nasa Facebook ka lang. Nasa Instagram, nawala na. Okay, so hindi mo alam, nalilihis na tayo, nawawalan tayo. Oras mo pala ng pananalangin yun. May gawain ka pala, nakalimutan mo. No? Meron ka palang Bible study, may cell group ka pala. So, ibig sabihin, po yun? Sabi ng Lord, sa James chapter 4 verse 8, ito talaga gagawin natin. If you really want to press on in sanctification, come near to God. You have a responsibility. I have my responsibility. I need to cooperate with the Lord Jesus Christ. Come near to God and He will come near to you. Hindi ka lumalapit, paano siya lalapit sa iyo? Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Press on in sanctification. So now, since ang atin pong Panginoon Diyos, He gives you the ability to get away from the fan behind you, okay? He gives you the strength. Okay? So kahit na alam mo na malaki yung fan na to, malaki yung hatak ng mundo, pero anong sabi ng Lord? Binigyan ka niya ng lakas. Philippians, di ba? I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin kahit gaano pa kalaki ang hatak ng mundo, kaya mo yung sige lang, diretso, kaya yan. O di ba? So makakalagpas ako dyan. Kahit hinihila ka ng electric pan, kahit hinihila ka ng lakas ng mundo ko, kaya mong i-press yan. Bakit? Again, sabi ng Philippians, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. The more you know God, ito sa pananalangin ko,
The more you know God, the more you know who He is, the better you worship and thank Him. Talagang yun, alam niyo, naiiyak ako kasi ganun pala yun. Pag nakikilala mo ang Panginoon Diyos, parang iba talaga. Nandun yung reverence. No? Talagang mahihiya ka sa Panginoon Diyos. Mahihiya ka sa Kanya. The more you know God, the more you know Him, okay? The more you know who He is, the better. The better. Okay? The better. The better we gonna worship and thank Him. So kapag hindi na sasabihin pa na kumakanta, pakitaas po ang mga kamay, kusang tataas yan. Kasi kilala mo. Ang pinaglilingkuran natin lahat. Amen. So now, isa pa po, sabi dito, so press on in sanctification, work out your salvation. Letter B, with fear and trembling. So since this is series, baka magulat po kayo ha. Kasi tapos na po yan. So susunod na linggo na ulit na susunod. Okay. So with fear and trembling. Okay. Tingnan nga po natin yung fear. Ito bang fear na to yung nakaka-depress? Pag sinabi ba na work out your salvation, dapat matakot ako sa Lord. Sabi niya, therefore, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ano ba yung with fear and trembling? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Saan na naman ito makukuha? When you read the Word of God, when you study the Word of God, when you obey and apply the Word of God. Okay? So, ibig sabihin, meron po yung healthy po yan It's healthy. Pag sinabi po nitong fear, yan po tayo sa Panginoon Diyos, it's a reverent fear for God Almighty. Siya yung Diyos na nakaupo sa kanyang trono. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Judge. And we will stand before Him. So now, tingnan po natin ito. So dito po ay pinapakita po sa atin na yung salvation, nakita po natin, ang Panginoon Diyos po, He works in us. Salvation is through God's grace. So bago pa po mangyari ang lahat, makasabihin, ano ba yan? Pinagtatrabaho tayo na po, una kang iniligtas ng Panginoon Diyos. He started the work in us. Sabi na Philippians 1:6, He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Salvation is God's work. He saved us. Sino ang pinadala niya? Ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas ka at ako. He took the initiative and He continues to work in us after salvation. That's why we have to press on because after being justified, it is now our responsibility. Sa tulong po ng banal na Espiritu, we need to cooperate to be sanctified. So ang trabaho po natin as believers ni Jesus Christ ay yung ma-manifest po sa atin. Makita po sa atin si Jesus. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Sino po ang nakikita nyo dyan? Okay. So, ibig sabihin, yung sanctification pala, kailangan nakikita si Jesus. Libre mo naman ako. Walang pera. Kala ko ba nakikita na sa'yo si Jesus? Ba't ang damot mo? Si Jesus nakikita. Ibig sabihin, nagre-reflect ang kabutihan na inaabuso. So pag may mga problema, hindi alam ng mga tao sa paligid mo na may problema ka pala. Bakit? Kasi si Jesus ang nakikita sa'yo. Pag may problema ka pala, hindi pala kailangan i-announce sa lahat. Huwag kayong magulo, marami akong problema. Diyan lang kayo. Pwede naman palang tahimik lang. Tapos sinasabi mo sa Panginoon Diyos, ganun pala yun. Press on in sanctification. Natututo ka na pag may problema ka na, may problema ako, tulungan niyo ako. Ang gagawin mo pala kapag ganun, pupunta ka kaagad sa isang lugar, tatawag ka na kaagad sa Panginoong Jesus. Bakit? Kasi kilala mo na siya. Amen? Pag may nag-argabyado sa'yo, hindi ka na magpo-post ka kaagad sa social media. Galit ako ngayon. May nang api sa akin. Dati ganyan Pag unbeliever, ganyan. Anong pagkakaiba ngayon? May pa-press on in sanctification ka, tapos nakakilala ka sa Panginoon, tapos ngayon Panginoon, patawarin niyo po ako aga-aga umaga. Talagang gusto ko po magbago. Salamat po, binago niyo ako. Manda ka sa akin, Iba pa ng Facebook, Yan, hindi ka sa akin, So, ano ba yun? Paano nag-press on yun in sanctification? Ibig sabihin,
paganda ng paganda ang ugali. Tama? Ibig sabihin, nakikita yung pagbabago. Yung pala yung sanctification. Okay? So, ibig sabihin, may process, may growth, may nagde-develop na maganda. Yung fruit ng Holy Spirit, ina-activate yan. Okay? So, with that, so napakabuti po ng Panginoon Diyos. Dapat po makita sa atin si Jesus. So, tayo po ng mga believers, we are called upon having been given a new nature. Amen? Tinanggap na natin si Jesus, meron na tayong new nature, having become new creations. All things passed away, and everything new. So to live to make that, we need to manifest. Kailangan makita sa atin. So let's remember, eto po, dito na po ako magtatapos. Si Jesus po, isa po siyang carpenter. Okay? So, alam po natin na sa Jesus, He was a carpenter and He restores the hearts of sinners. And kung hindi mo pa kilala si Jesus, kung meron po dito na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Yesus or mga unbelievers, nakatayo si Jesus sa pinto ng puso mo and He is knocking. Okay? He is knocking in to do what? To do some major renovations in your heart. So now, so there are lots of rooms, lalo na kung hindi ka pa nakakilala kay Jesus. Napakadami po ng rooms sa puso po natin na kailangan trabahuin. Okay? Yung room na yon, meron doong spirit of pride, meron doong spirit of selfishness, may covetousness doon, and others. Now, tingnan nga po natin. Pero kung ikaw naman, nakakilala ka na sa Panginoon Diyos. Okay? Ibig sabihin, tinanggap mo na siya. Okay? So, ibig sabihin, He can only work, okay, on the rooms that you let Him into. Dahil pinapasok mo na si Jesus, makakatrabaho na siya. Amen, right? So, ibig sabihin, pwede na, magre-renovate si Jesus eh. So, sabi mo, may nagre-renovate bang ganito? Sige po, kayo na pong bahala, engineer. Tapos sasabihin mo, hindi ganito, ilagay mo yung pako dito. Dito. Ay, itong poste, hindi ganyan. Dapat dito. Eh, di ba si Jesus nga yung ating carpenter, siya yung ating contractor. So, ibig sabihin, papakinggan natin siya, Lord, ikaw na po ang bahala sa akin, Panginoon Diyos. So, napakadami pong mga ire-repair po sa akin. The spirit of pride, the spirit of selfishness. Now, Lord, tinanggap kita as my personal Lord and Savior. Lord, you can now work on the different rooms. Lord, na meron ako sa buhay ko, Lord, pumasok ka na, nakapasok na si Jesus. Ngayon na pinapasok mo na si Jesus sa puso mo, you allow the Lord to take charge of your life. Okay? So, you surrender your life to God. Kailangan ng cooperation mo. Ang construction, it's a messy work. Okay? So, mayroong mga bagay doon sa construction na kailangang tanggalin. Halimbawa, pa nagre-renovate ka, alisin na muna natin ito kasi sagabal ito. Okay, ay wag muna tatanggalin kasi po dyan po dati yung tatay ko eh. Hindi, kasi sagabal yan, may puno. Pagdating dito, kakainin yan, Hindi po, pero may mga major, during renovations po, meron talaga, pag sinurrender mo yung buhay mo sa Panginoon Diyos, you are required to let go of some old things. Ano po yun? Bad habits. Bad attitudes. Kailangan may aalisin po. At willing po tayong magbabago sa Panginoon Diyos. Willing po ba tayo na i-repair ng Lord ang ating buhay? Habang buhay po tayo, we are under construction. Amen? That's why we have to press on in sanctification. So now, as the Prince of Peace po, si Jesus po yon, Jesus will not bring disorder. Okay? So, tandaan po natin, kapag si Jesus ang may-ari ng buhay natin, mayroong kapayapaan. That's why, sa conclusion, continue to work out your salvation with fear and trembling. You have to press on in sanctification. Habang nabubuhay po tayo, there is a sign hanging, across the door of our heart. And that reads, under construction. So, bawat isa po sa atin, hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon Diyos dahil under repair po tayo.
under construction tayo. At walang sino man magsasabi sa atin na banal na ako. Walang magsasabi dito sa atin na mabait na ako. Lagi-laging mabait ako. Again, we are under construction. Yung i-reveal po, yung final product, it will only be within the gates of heaven. Malalaman natin kung ang ginagawa ba natin na totoong pagtanggap sa Panginoong Jesus. Tandaan natin, works cannot save us. Kahit gumawa tayo ng mabuti, hindi tayo makakarating sa langit. Kaya po, kailangan kilala natin kung sino pinaglilingkuran natin. Again, press on in sanctification. We need to read the Word of God. We need to study and obey the Word of God. Now, it's the Spirit of God who is at work in you. It is God who is at work in you. It is Christ who is at work in you. And ibig sabihin po dito, ano po ang trabaho ng Trinity po? Ano po, ng Father, Son, Holy Spirit sa atin po ng mga nakakilala. It is to develop stronger spiritual muscles. Okay po, na kahit na anong problema, kakayanin natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon Diyos. Sige po, malakas na palakpak po ang ibigay natin sa ating Panginoon Diyos. So tandaan po natin, kailangan natin po talaga na tulungan ng ating Panginoong Jesus. If you want to bring more souls to God, then you have to work out in your own salvation. Bakit hanggang ngayon hindi mo nadadala yung mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo? Press on. There should be something in you. Okay? So kailangan may nakikita sa atin na pagbabago. Again, for us to have this sanctification, we should not only read the Word of God. Again, I will repeat, study the Word of God. Okay? Babasahin, aaralin, at susundin. Okay? So now, if you really want to grow, you have to go to a church where the Bible is being read. You have to read the Word of God. O, you have to obey the Word of God. W, witness it to other people. Meaning, if we want to grow in your relationship with the Lord, then you have to do this. Amen? So, sige po, tayo pong lahat ay tumayo. At atin pong ibigay sa ating Panginoon Diyos ang ating mga buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, you are the Prince of Peace, Panginoon Diyos. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, banal na Espiritu, Lord, nakikita mo, Panginoon Diyos, ang bawat isa sa amin. Lord, tinanggap ka namin bilang sariling Diyos at tagapagligtas namin. Pero hindi alam namin, Panginoon Diyos, kung paano ba yung gagawin namin. Maraming mga problema, mga dinaranas ng bawat isa. Kahit alam na namin, Lord, that you will never leave us nor forsake us. Dumadating sa puso, sa isipan, Panginoon Diyos, that there's still fear, Panginoon Diyos. Lord, hindi nag-grasp ng bawat isa sa amin that we really need to believe in you, O God. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na sa kung anuman ang klase, Panginoon, ng ugali na meron kami, Panginoon, patuloy namin ito na maisuko, Panginoon Diyos, sa iyo. Help us, O God, to activate, O God, the fruit of the Holy Spirit, O God, in Jesus' name. Lord, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na mag-grow kami, Lord, sa pananampalataya namin sa iyo. Matuto kaming magbasa ng iyong salita. Matuto kami, O Diyos, na maniwala na ang iyong salita ay patuloy, O Diyos, na mangyayari. Pangyayarihin mo, Lord, and that whatever promises, O God, that you have given, O God, it will all come to pass in Jesus' name. Lord, maraming pong salamat ang amin pong mga kapatid, Panginoon, na nandito sa oras na to, Panginoon. Even, Lord, sa online, Lord, siyasatin mo ang puso ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na mas lalo kami na mag-grow spiritually. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas pipiliin namin, Panginoon, ang gumawa ng mabuti. Pipiliin namin na sumunod sa iyo. Pipiliin namin, Panginoon Diyos, na gamitin mo upang makapagdala kami ng mas marami pang kaluluwa pabalik sa iyo. At mangyayari lamang ito kung kami ay magbibigay ng oras sa iyo upang katagpuin ka, Panginoon Diyos, araw-araw ng aming buhay sa pananalangin, pagbabasa ng iyong salita, pag-aaral na to, at isipamuhay ito. Lord, we thank you, we honor you, Lord. Help us to press on in sanctification. In Jesus' name we pray. Amen.
God. Tayo po yung makakaupo muna. Minsan pa, pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay dadako na sa ating pagbibigay. Sino yung excited na magbigay para sa Panginoon? Say Amen. Say Amen. Amen. So lahat excited So tayo po ay dadako na. Kung meron kayong Biblia, I want you to open your Bible in the book of Matthew. Matthew chapter 6 verse 4. So yung iba familiar to. No? So Matthew 6:4 says, "Your Father who sees what is done in secret will reward you." So ang Lord po ang magpapala sa pagbabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihang salita. So mayroon pong isang lalaki na nagngangalang Glenn na may pag-aari na isang paggawaan ng newspaper. So itong lalaking to, every time na bumibili po siya ng morning coffee, so sa drive-thru, every time na bumibili siya, lagi niya pong nililibre yung sasakyan na nasa likuran niya. So araw-araw niya po yung ginagawa, naniniwala siya na yung simple gesture na ginagawa niya yun lang yung least na pwede niyang gawin sa buhay niya. So ginagawa niya yun araw-araw, he's not aware kung ano yung reaction ng mga taong nakakatanggap ng coffee na nililibre niya. Hindi rin niya alam, wala din siyang connection dun sa tao na yon na binibigyan niya. So araw-araw niya yung ginagawa, alam niya wala siyang credit na matatanggap sa ginagawa niya yon. Only on one occasion po, dun sa paggawa niya ng newspaper, meron pong nagsulat and nakalagay doon na one time na yung lalaking yon, dapat gusto niya nang bawiin yung sarili niyang buhay. Pero dahil nung napunta siya doon sa coffee, na bumili siya, nung bibili dapat siya ng coffee, pero meron ng libre sa kanya, nakatanggap ng kindness, nakatanggap ng pagmamahal yung taong magbibigay, gusto nang bawiin yung kanyang buhay. So ang laki ng impact nung ginawa nito ni Glenn dun sa taong yon. So nung time na yun na nabasa niya yun, nasulat dun sa newspaper niya, dun niya lang nalaman na kahit pala akala niya simple lang yung ginagawa niya, pero mayroon palang malaking impact yung ginagawa niya dun sa mga tao na nakaka-receive noon. So akala natin, every time na nagbibigay tayo, parang wala lang. Pero hindi natin alam, napakalaki ng nagagawa nun sa buhay ng mga taong nakakatanggap na binibigyan natin. Amen. Same thing po sa atin sa pagbibigay natin sa Panginoon. Two things na dapat nating matutunan dun sa Matthew 6:4. Your Father who sees what is done in secret will reward you. First, when we give out of our love for God without concern for receiving the praise of others, we can trust that our gifts, large or small, will be used by Him to help meet the needs of those receiving them. Ang sarap po sa pakiramdam yung hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawang magbigay sa Panginoon kasi alam natin, batid natin, na hindi man natin nakikita yung reaction ng mga taong nakakatanggap noon every time na yung mga leaders natin nag-reach out ng mga unchurched people, nagba-Bible study, hindi natin alam yung reaction ng mga taong nakakatanggap noon. Amen? Wala din tayong connection sa kanila, pero malinaw sa atin, sa pamagitan ng pagbibigay natin, merong tao na nababago ang buhay. Amen? Amen. Kaya wag po tayo magsasawang magbigay. Second and lastly, the Lord will reward you if you give out of love. Ang Lord, kapag ang nag-reward, alam natin, na pag ang Lord ang nag-reward sa atin, hindi natin kayang sukatin yon. Amen. Pag ang Lord ang nag-bless sa atin, for sure, heavenly blessings yon. Amen. At hindi yon matatapos dito lang sa mundo. Hanggang sa heaven, makakamta natin yan. Amen. Amen. So yun lang po. At habang hinahanda natin ang ating ibibigay sa Panginoon, tayo po saglit na yumuko at manalangin. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Father. Hallelujah, Holy Spirit. Father God, we really thank you for this moment. Thank you, Lord, for giving us this privilege, Lord, na minsan pa kami nga po ay makapagbigay sa iyo, Panginoon. Amin po maibalik yung amin po mga kaloob para sa iyo, Father God. Lord, salamat sa pagkatunay ni minsan, Ama, hindi mo nga po kami pinabayaan. Ni minsan man, Father God, hindi ka nga po nagkulang sa aming buhay. Tunay na ang pag-ibig mo, ang pagpapala mo ay sapat na at higit pa sa aming mga buhay, Father God. Lord, tunay na dalangin namin sa oras na ito na sa aming pagbibigay sa iyo, tunay that we really want, Panginoon, na matouch namin ang iyong puso. We really want to bless you, Panginoon, sa pamamagitan ng aming ibibigay sa iyo. And we do believe, Father God, na tunay na aming ibibigay na ito, Panginoon, ay tunay na magagamit lamang po for the expansion of your church alone. Lord, I pray na patuloy na i-bless mo nga pang iyong mga anak na tunay na hindi napapagod at hindi nagsasawa
na magbigay sa iyong gawain, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. I-bless mo nga po every works of their hands, Father God. Lord, maraming salamat po. Ito po kami sa dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, patuloy po natin papurihan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Sama-sama presensya muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Ako'y narito, ako ay narito ngayon, naghihintay. Sama-sama presensya muli maranasan. Ako ay narito ngayon, nananabik na makita, luwalhati ang iyong mukha. Sumasayaw na nga sa galang tumatawa, nananabik na makita, muli mo makikita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa, nananabik na makita, muli mo makikita. Panginoong Jesus, malayang malaya ka, baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Baguhin mo ang buhay ko, ito'y iyong iyo. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, tumayo po tayong lahat at minsan pa po natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Sabihin po mo sa katabi mo, you are designed to shine. Ayan. You are designed to shine for the greater glory of God. At para mangyari po, we have to press on in sanctification. Magpatuloy po tayo sa pagbabago na ginagawa sa atin ng Diyos. At mangyayari lamang po yun, sabi sa atin ni Pastora Gracia kanina, kailangan natin laging magbabad sa presensya ng Diyos. Amen po. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos at makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat patuloy nyo kaming pinapaalalahanan, Panginoon, na after our salvation, ang aming pong paglago ay nagsisimula. Growth begins, Panginoon. At tunay po na hindi po kami lalago, Panginoon, kung hindi kami patuloy po na magpapasakop sa iyong kapangyarihan at patuloy kami, Lord, sumunod sa iyong kalooban, Panginoon. Sapagkat sarili po namin kakayahan ay hindi po namin kayang baguhin, Panginoon, kahit ano po ang gawin namin, O Diyos. Kaya, Lord, patuloy niyo pong ipinapaunawa sa amin na magbabad kami sa iyong salita sapagkat doon po namin tunay pong matutuklasan ang tunay na kaparaanan kung paano kami tunay pong mababago, Panginoon, ayon po sa iyong kalooban. Kaya, Lord, salamat po for reminding us, Lord God, that is to press on in sanctification, that we all, Panginoon, bagaman kami po ay tinanggap ka na bilang Panginoon at aming tagapagligtas, kami po ay hindi pa rin totaling nababago because we are all under construction, Panginoon. Ang pagbabago is a process, Panginoon, na ang resulta po ay pagkatapos po nito ng buhay namin dito sa lupa. Kaya, Lord, ang pagbabago na ginagawa niyo po sa amin ay patuloy po araw-araw hanggang sa dulo po ng aming pong mga hininga. Ito'y patunay na hindi rin po kami titigil, Lord, na magpatuloy sa pag-aaral ng iyong salita at higit sa lahat sa pagsunod nito ayon po sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko po nawa, Lord, na yung original design
na ginawa niyo po sa bawat isa sa amin na magliwanag, tulad po ng liwanag ni Kristo na binigay niyo po sa amin, ay maging liwanag din kami sa mundong ito na puno po ng kadiliman. Nang sa gayon, Lord, marami pong mga tao ang tunay pong maibalik po namin sa iyo, hindi lamang para makilala ka, kundi tunay pong maglingkod din. Tulad po, o higit pa sa paglilingkod na ginagawa po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po for the life of Pastora Gracia, Panginoon. Patuloy mo siyang pagpalain ng karunungan na nagmumula sa iyo at patuloy mo siyang kasangkapanin, Panginoon, upang maging alulod ng iyong kaligtasan, ng iyong biyaya para po sa iyong kaluwalhatian. Gayun din po ang bawat isa sa Panginoon sa amin. Salamat po, Lord. Tunay, Panginoon, na kapag inuna ka po namin, ay uunahin mo rin kami, Panginoon. As you have said in your word, Lord, doon po sa James chapter 4, verse 8 na binasa po namin kanina, we will draw near to you, Lord God, and you will draw near to us, Lord. Lalapit kami sa iyo at patuloy ka pong lalapit sa amin. At tunay, Panginoon, kapag kayo po ay malapit sa amin, walang bagay na hindi kaming mapagtatagumpayan, Lord. Maraming bagay, Panginoon, na gumugulo sa amin. Maraming bagay na pilit kaming hinihila pabalik po sa mundong aming pong ginagalawan to be conformed to this pattern of this world, Panginoon. Subalit, sa patuloy po naming paglapit sa iyo, Panginoon, alam namin ay magpapatuloy ang aming paglago bilang mga pinili po ninyo, bilang mga tinawag mo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapatuloy po namin sa series po na ito, Lord. We just continue to pray, Lord, na tunay, Panginoon, magkaroon to nagpagbabago sa aming mga buhay, sapagkat tunay, Lord, hindi po namin mabibit-bit or hindi namin mape-perform well ang Christ's Great Commission without the deliverance, Panginoon, ng kabanalan na nagmumula sa iyo na ma-deliver kami, Lord, sa gawa ng kaaway, Panginoon, at patuloy, Lord, kami po ay mabago ayon po sa iyong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Ikaw po ang naluwalhati, ikaw po ang napagpala, at ikaw po ang patuloy namin na paglingkuran sa araw na to. Sa iyo namin itinitiwala, Lord, maging ang mga gagawin pa po namin after this worship service, Panginoon, na maghapon ay sa iyo namin itinitiwala. Ikaw ang patuloy pong maparangalan. At sa amin pong pansamantala pong pag-iwalay, kung paano, Lord, na kami po iningatan niyo pong makarating sa lugar nito. Gayon din, Lord, inahahabilin po namin sa inyo ang aming pag-uwi sa aming mga pansamantalang tahanan dito sa lupa na makarating din po kami ng safe and sound. And as we temporarily leave this place, Panginoon, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen. And tapos na po ang ating gawain. Tayo po ay magkamayan. Hallelujah. Who compares to your beauty?